この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hello once again mga pumpkin. Good afternoon! Yo, what up, what up? Basta kayo. Yan. Sa mga nakagets ng reference na yon, matanda na tayo lahat. Kasi Robin Williams yun sa Good Morning Vietnam. Meron din tayong yung Philippine version nun eh. Sino? Yung maganda. Okay, dahil doon, rest in peace kayo. Rest in peace kay Mano. Sir Mike. Isa rin nga pala siyang gumagawa nun eh. Meron siyang sarili niyang version. Oo. Yung sa radyo pa siya nun. Or rather, nung... Up until recently, ginagawa niya yun. Yung last year nga, nung nandun pa siya. Yung kawawa naman, wala nang magsasabing masarap kay Pia, no? Wow. Ang sarap mo, Pia. Sarap kay Pia. Blooper. Ano pa talaga dapat yun? Hindi ko. Hindi ko na maalala kung ano dapat yung sabihin Baka niya. dapat ang sasabihin niya, ang sarap naman yan. Hindi, pero ang sarap mo eh. Parang kainan na, ano? Okay na eh, okay na rin. Magandang outtake. Parang pag nanonood ako minsan ng pag yung malungkot ako, nanonood ako ng outtakes ng ng 24 oras. 24 oras tsaka mga Philippine News. Yung pagkatapos nilang yung kay hiwa-hiwalay. Kay Michael Pahati, no? Oo. Nag-disperse sila. Nag-disperse sila. At nag-away sila sa simula. Pero nag-away sila sa simula, pero nag-disperse na rin sila. At pagkatapos nilang disperse ay nag-away sila. naghiwa-hiwalay na nga sila. Wala nang natapos. Sa isa pa, yung interview na yung, salpukan po yung kotse, tao. Nabunggo ng truck yung bus. Hindi pala. Yung tao na bangga yung bus. Ay mali. Para sabog yung ini-interview no? Ayun, isa rin yun doon sa relating yun doon sa magiging topic natin ngayon. Oo nga pala. Speaking of public roads. Speaking of public safety. Country roads. Tama. Love me, mama. Bigla tuloy tumugtog sa Diba si LSS tuloy ako bigla. John Denver yun, Country Roads. Yun, kagaya na, disgrasya rin yun. Yung kumanta ng Country Roads. Diba? Living on a jet plane daw siya. Alam ko, namatay yun sa plane crash eh. No? Si John Denver. Tingnan natin, confirm natin later. Okay daw sa update ako, di ko ma-search eh. So, ayun nga pala. Ako nga pala ulit, si Tito Check. And with me are... Tito Rapi. At si Tito Pao na nagko-cosplay na Tito Rapi. At si Tito Rapi na nagko-cosplay na pumpkin. Sarap yung kalabasa. Masarap ang Mahal paggamot ngayon. Kaya healthy living na. Nagkaroon nga ng parang soup nung panahon natin, yung MMK. Munggo, malunggay at kalabasa. Sarap nan. Actually, yung the best na sahog para doon, hipon. Hap talaga. Di mo bilis mapanis yun? Hindi, dadagdagan mo pa ng sitaw. Sabagay kasi maalat kung tuyo or parang fish-based na pag tapos matinig pa. Hindi, alam mo yung dish na ginataang sitaw at kalabasa na may hipon. Dahil tapos lalagyan mo ng malunggay. Lalagyan mo lang naman ng malunggay yun, parehas sa rin. Malunggay everything. Libre lang eh. Ayun nga, paano ba to? Yung road safety natin, pare, yung state ng road safety natin ngayon, gusto nating pag-usapan, mga pumpkin, kasi may napapansin kaming trend actually dito rin sa Marikina, dahil merong malapit sa atin dito na parang tindahan o dispensary. Ilan na rin sila, mga ilan na rin yun dito sa Marikina kasi mga sasakyan Oo. 'Di ba kasi eto, usong-uso yung mga yung mga 3-wheeled, minsan 2-wheeled, medyo mas dominant na nga yung 3-wheeled na mga e-bike. E-bike, oo. I don't know kung bakit bike pa rin yung classification sa kanila, pero wala na silang pedal. Yung mga 3-wheeled na to. Tapos, so tinignan ko yung specs. Kasi sa amin, sa bahay namin, meron din kami nito. Tinignan ko yung specs, 800 watts yung power niya. So, pag kinonvert mo yun sa horsepower, 1.07. Parang maliit na aircon. Oo, parang maliit na aircon. 1 horsepower. So, parang kang sumasakay ng aircon. Parang kang sumasakay ng aircon na umaabot ng ng 55 kilometers per hour. Kaya magpalamig ng kwarto, ng isang kwarto.
Actually, malakas-lakas ng makina yun. Oo. Para do sa ano? Para do sa... Ganong klase ng sasakyan. Tama. Para do sa non-motorized na... Well, Quote-unquote yan, ha? quote-unquote, non-gasoline or non-diesel na motorized vehicle, ano. Dapat nga hindi na, Dati hindi na bike yung classification nila. I agree. Dapat motorized na rin talaga. Moped, motorized pedestrian. Ano take nyo dito sa ano na to? Sa recent na developments nito sa transport natin? Ito ang sasabihin ko dyan. Para sabi na, kasi nagbabike ako ngayon kaya medyo losing weight na. Kasi nga mahal magpagamot. Paglalabo ko na talaga yan. Kahit sa mahal magpagamot. Tama. Kahit number 1 country pa yan sa mundo. Mahal pa rin. Ito nga, dahil nga nagbabike ako, hindi talaga siya counted na bike eh. Hindi talaga eh. Kasi nga sa Amerika yun na yun, nagkaroon na silang classifications na, 3 classes na. Una, yung talagang bike with a motor. Okay. As ngayon, yung pangalawa, class 2, parang halos equal na yung yung lakas ng pedal sa motor niya mismo. Okay. Kasi pangatlo, wala nang pedal assist. Pero siya, electric motorcycle, motorbike ang tawag sa kanya. Okay. Hindi motorcycle. So, another version of parang motorcycle para sa kanila. Parang ganun. Pero electric lang siya. talaga. Hindi siya gasolina. Kasi nga, sa Amerika talaga, ang daming, maraming trails. Kasi mga nagma-mountain bike, diba? Pwede ang class 3, hindi pwede. Yung class 3, talaga yung, walang pedal assist, all motor lang. Hindi sila pwede sa iba. Pero sa mga rocky na open, okay lang sila. Pero sa mga forest, mga mossy, ganun, wala din pwede. Paano kung kuwari, sabihin nating civilian roads? Pwede ba yung mga ganun doon? Sa bike lane, pwede. Pero ano na ba yun? Classified na ba siya talaga as vehicle? Kasi nire-register ba siya? Yung nga, depende sa wattage. Tsaka top speed niya, mga ganun. Doon pa rin doon pa sila nagbabase sa lahat. So, paano ang classification? Kasi kagaya nga nung sinabi ni teacher siya kanina, 800 watts yung wattage nung yung 3-wheel e-bike, 3-wheel na e-bike. Tapos pumapalo siya ng 1.7. Yung nga si Bobo sa sige, Pilipinas na. Sige, Bobo talaga Pilipinas eh. Kasi ayaw nila bigyan ng classification eh. Kailangan yun eh. Kailangan nila bigyan ng classification yun eh. Hindi yung, yan lang, e-bike. Hindi eh. Hindi pasok yung kung ano may sinasabi nila na yun eh. Ano ulit to eh? It's, parang, it's government versus cryptocurrency again eh. Yep. Kasi yung cryptocurrency biglang nag-evolve. Ay, kuha kayo ah. Over the span of, 2-3 years. 'Di ba? Dahil nga nagsimula yung evolution niya before the pandemic and during the pandemic, hindi nakahabol ang mga government to regulate this stuff. 'Di ba? So, parang dapat hindi naman sa nambabatikos ako ng government, pero dapat nag-evolve kagad yung law to include everything before anything even exploded in popularity like this, 'di ba? Kasi super can afford ng mga regular households nito. Sabihin nating working class households. Parehas parents minimum wage, tapos nakakapagtabi sila ng let's say 2,000 a month. Kaya nilang ipanghulog sa either sa maliit na scooter na mag-aangkas-angkas pa or sa isang arguably mas safe kasi 3 yung gulong eh, mas stable to. Metrapal siya. Tapos yung mga bata nakakaupo ng maayos. Yes. Pang pamilya talaga yung design ng recent na mga electric vehicles eh. Electric bike in particular, electric bike. Ipapakita ko on screen kung ano yung itsura ng mga electric bike na yan. Pero usually tube frame lang kasi sila. Parang golf cart basically. Oo nga, tama, ganun yung tsura, no? Actually, ginagamit talaga siya sa mga golf course dati pa. Kaso nga lang, yung 4-wheel version. Mahal pa noon. Diba? Ano lang yun, parang 2 horsepower. At saka yun sa 3 horsepower. nakikita nyo ba yun sa may Markinton? Meron silang ganun eh, yung parang mabagal lang na 4-wheel. Ang daming taong nakakasakay doon, di ba? Parang ilan yun? 8-seater, 6-seater, parang ganun. Panglipat lang nila sa yung may from building to building. Pa, di ba? May nakatalikod pa sa... Kala mo yung parang mobile ng police na nanghuli ng kriminal, gano'n. Di ba? Actually, yun nga rin yung isang gripe ko dito sa e-bike na to. Nung ginagamit ko siya, hindi ko feel na safe ako. Parang pakiramdam ko May at mali any moment pwede kong tumumba.
Kasi- Wala siyang ano. Diba? Ang tawag natin parang yung anti-rolling cage sa mga race car or normal cars pala. Meron. So, hindi siya stable. Hindi talaga. Kasi I promise you, pre, yung tubo, Wala, hollow yun. using your own strength na taong adult male, kayang balikuin ng adult male yung frame nun. Yung parang may bubong-bubong siya na hindi lang yung Ang parang trapal, flimsy na retractable, foldable na. As alam mo yung adrenaline mo kapag yung binato ka ng tayo ng kalaro mo nun. Kaya mong buhatin yung golf cart nun. Ay, golf yung e-bike. Yung nun e-bike. Eh. Galong lang kagaan yun. Actually, mabigat-bigat siya at around 180 Kilograms. kilograms. 180 kilograms yung e-bike mismo. Kasi Pero required 4 na tao. Kailangan masuportahan niya yung ganun kabigat. Oo. Hindi, pag nakikita kong nagde-deliver yung tindahan malapit sa amin, 4 na tao, binubuhat nila. Huh! Tapos ilalagay sa ibabaw ng pickup na sinesend nila via parang Transportify yata yun eh. So, pag ginawa mong convertible, tanggalin mo yung bubong, minus 10 kilos. Mababawasan siya ng mga ganun, mga minus 10 kilos. So, yung trapal Totoo talaga, tatanggalin. totoo. Okay. Ito, tapos hindi ka pa nag-helmet. Oo nga, yun nga rin ang dapat siguro kung hindi man lang nila lagyan ng maayos pa na batas, at least dapat i-require nilang naka-helmet man lang yung mga naka-e-bike. Totoo, kasi kumbaga ang sinasabi kasi nito, via user discretion na lang din. Katulad ng bisikleta. 'Di ba? Pag nagbibisikleta ka, hindi naman requirement ang helmet. Bakit? Depende sa gamit mo. Magi-speed ka ba? Or leisurely ka lang na going from point A to point B? Pero sa QC required eh. Well, Sa mga major roads. siya? Kung lalabas, kahit dadaan ka lang. Local government discretion pala yung nangyari doon. Pero, up to free will yung, Pero yung ibang lugar. lumabas lang yun dahil nung surge nung pandemic eh. Oo. Kasi nga, halos lahat nagbabike nun eh. Tama, Yung mga tama. kailangan pumasok nun. Lalo na yung yung sa mga main roads, pare. Yun nga. Sa EDSA, ang daming nagbibisikleta nun. Nung pandemic. Nung gitna ng pandemic. Di ba? Dalawa lang yung makikita mo nasa kalsada, bus tsaka bike. Oo. Biri mo. Nung carousel, Biri mo, di ba? Nagtatrabaho ka, tapos, may makakasabay ka ng mga e-bike sa kalsada. Tapos wala silang mga helmet. Diba? Delikado. Ang delikado nun kasi totoo lang talaga sakit ng Pilipino yun disiplina. 'Di ba? May mga e-bike na nagpupunta ng highway. May nakakasabay ako sa highway ng mga e-bike 3-wheeled. Tapos tumatakbo sila ng 40, 50. Sabi ko, grabe namang tapang nitong mga to. Ang nipis nung dala nila, tapos wala silang helmet, Alam ko nga dapat record 20. Pag 25 ka na, may helmet ka na dapat eh. Merong kasing something nang nagre-reinforce ng ganyang klase ng behavior sa mga Pilipino. Hindi ko matyak. Parang kagaya niyan pagka parang requirement ba o parang yun ba yung type ng mga tao na kaya mo magpatakbo ng max speed ng kahit anong sasakyan na being reckless, 'di ba? Sabay mataas, mabilis na sasakyan at the same time wala kang kahit anong protective gear. Merong something talaga na nagre-reinforce nung ganong ugali sa mga Pilipino. Hindi ko rin maintindihan eh. Oo, tama. I mean, Ayun lang di pagsusuot ng seatbelt, nakakatawa na yun eh. Di lalo pang mas delikado itong e-bike kasi walang seatbelt. Parang yung tama. Last week lang, pasok tayo sa motor, last week balita. Di ito ng balita eh. Basta may natanaw sa ko, parang DJ siya na babae. Pupunta sa parang party, mag-DJ siya, di ba? Yeah. On the way na siya. Tama yung road niya, tama yung lane niya, tama lahat. Tapos yun, biglang may nag-counterflow ng motor. Yun. Buti naiwasan na kumanan pa siya, gumasgas na sa front left na headlight. Doon lang tumama hanggang sa may gulong niya. Yun. Tapos tilapon yung tapos tumilapon yung motor, di ba? But boy, Grand Slam, 5 violation kagad. Ayun, nag-counterflow ka na, may angkas ka pa, pareho kayo walang helmet, walang lisensya, at ang pinaka-kicker, lasing. Ay. Grand Slam. Dapat yun, tol, hindi lang trifecta, pare, pentakill yun. Dapat hinahayaan. Grand Slam nga eh, kompleto eh. Check all the boxes. Diba? Pagka bubibili sila sa, kunwari, auto dealership o kahit anong sasakyan, tine-check ba yung lisensya ng tao? Supposedly, dapat merong lisensya. Wala, may hulog yun. Or,
expired ni lisensya tapos di nag-renew. Ibang Hindi na gano'n. klase. Hindi pa kumukuha ng So, bago. napapayagan Or- pang bumili ng sasakyong ganong klase ng ugali. Anak ng Hindi, tokwa. or second hand. Second Second hand, hand pa rin. may pakialam ba ang second hand naman? Kunwari, kotse network, Actually, wala. sabihin natin. Kasi no? kung magbebenta ka, wala akong pakiba For sa example, pera, meron kang open deed of sale. Oo. Wala Wala yun. yun. Wala. Walang so, hindi nila yun. i-check talaga kung Actually, gaano responsibility kakasamang, pa nga bus nung driver. bumili na register yung bagong motor na bili nila. 'Di ba? Kunwari ako nagbebenta ako ng second hand na sasakyan. May bumili sa akin. Wala siyang lisensya. 'Di ba? Pero wala na yun sa ko. Hindi na yung, Diba? hindi na yung saklaw sa Hindi responsibility mo. hindi ko yung concern. Oo. Gusto niyong bilhin yung binebenta ko di bebenta ko sa kanya. Yun yung freedom natin to sell our shit. Tapos naka-open deed of sale ka pa. Ibang klase, no? Ganun pala yun, ano? Kahit saan yun. Ganun talaga. Oh, well, kahit saan namang lugar 'yon. Tapos kung gusto niyong maging roadworthy yung sasakyan pa lang Rehistro. hindi pa yung sarili niya, i-rehistro niya. 'Di ba? Kapag nagrehistro ka naman, hindi mo kailangan ng lisensya Yep. Register mo lang naman kasi may libayad lang naman Yun lang Tama. naman yun May sakit yung sistema, no? Dapat, actually, in that same Dapat sense. bago ka, di ba, makabili ng sasakyan, dapat eligible kang pumasada or Hindi. mag-drive. Mas required yung nakasakay na nagmamaneho na may lisensya. Pero yung bibili, hindi. Wow, okay. Kasi ngayon pwede na yun Kumari, bibili ka ng sasakyan, registro mo, di ba? Kahit ikaw magdala, kahit kasama mo may dala, kasi may lisensya siya, ikaw magdadala. Pero sa'yo papangalan, di ba? Oo. Pagdating doon, registered na, sa bahay ka na. Tapos, kukuha ka ng bagong lisensya. Kukuha mo ng students, di ba? Tapos, habang kumukuha ka ng lessons, pwede mo gamitin yung kotse na yun mismo. Pwede yun mismo dalhin doon sa driving school. Okay. Oo, totoo yun. So, habang nagte-training ka, yun ang dala mo. So, technically, Habang hindi ka pa nag-lesson na, eligible, pwede na. pero- Habang pero- nag-ano ka na, tinuturuan kayo, nagagamitin mo. Kasi parang makabisado mo na yung environment ng kotse mo. Yun yung Parang isa pag sa, nag-aaral ka mag-bike, kung gusto mo, di ba, matutong mag-bike, bibili ka muna ng bike mo, tapos saka ka mag-aaral. Otherwise, sisirain mo yung bike nung pinsan mo. Same concept. Sa ibang bansa nga kailangan mo i-register yung bisikleta. Sa Japan, Di ba? 1:1 ng bisikleta sa Japan, di ba? Bawal kang mag-ari ng higit sa isa, di ba? Hindi ko alam. Hindi naman. Di ba? Depende. Shoutout nga pala kay Tito Louie. Kumusta na yung bike mo? Yun ang pinag-trainingan ko. Sinira mo muna yung bike niya bago ka bumili ng sarili mong bisikleta. Hindi ako nakabili actually. So, ayan. Meron yung sobrang late na. Matagal na ako marunong mag-bike nung nakabili ako nung naibili ako ni tatay ng bike. So mabalik tayo doon sa sa e-bike. I'm not against e-bike. Actually gusto ko siya. Meron na kayo gumagaan yung transpo. Why? Kasi may mga families na can afford yung e-bike. Tapos hindi na sila dumadagdag pa sa sa mga kotse na nasa kalsada or do sa mga iba pang mga degasolina na motor, 'di ba? Kung point A to point B lang naman, let's say sabihin nating mamamalengke ka lang. 'Di ba? Okay, magsisimba. Or pwede rin 'yun, 'di ba? Mabilisan lang ng mga lakad. Mabilisan lang na lakad, hindi ka pa nakaka-contribute sa sobrang pagsikip ng traffic kasi maliit lang yung vehicle mo. Actually, I'm all for it. Kaso nga lang, walang regulation. Just last month, may nakabangga sa akin na bata, naka-e-bike. Wow. 3-wheeled e-bike. At ang sakay, yung bata na may dala nito, wala pang 10. Tapos, yung mga sakay niya, mga mas bata pa sa kanya. 3 bata yung sakay niya. So, Yan. 4 na bata yung nando sa e-bike. Actually, hindi naman ako nabangga mismo, yung katawan ko. Kundi, yung dala-dala kong cart. Yung dala-dala kong cart yung nabangga. Kasi may kinakart ako na, mga ingredients para do sa business ko, di ba? Naglalakad lang naman ako malapit do sa, do sa tindahan namin, papunta do sa tindahan, nagiliran yung cart ko. Nasagi. Buti, hindi tumapon. Yung laman, Pero oo. nasagi. Yung gulong sa likod, yung rear right wheel nung 3-wheeled niya, tumagi doon sa cart ko. Tapos sabi ko, hoy! Lumingon sa akin. Tapos bata, sabi ko, bata. Ba't gaganto yung bata? Ba't dala-dala nito bata? Tapos angkas mga bata din. Diba?
medyo medyo nakakakaba din. Kasi nasa public road sila. Tapos ang kasabayan nila mga sasakyan. 'Di ba? Hindi ba dapat parang merong license or merong training na makuha yung mga gumagamit ng ganyan? Para hindi nila grabe naman, parang common sense naman siguro. Hindi naman kailangan ng lisensya para di mo pagamit sa bata yung e-bike. 'Di ba? Common sense na yun eh. Irresponsible parenting, I know. Kaso nga lang, yung bata din 'di ba? Walang magiging liability, tapos pag ikaw nakadisgrasya, sa'yo lahat ng sisi. Talaga, totoo yun. Kuwari, let's say kotse ka, tapos nadali biglang sumulpot sa kanto. Oo, sumulpot sa kanto dahil walang kaalam-alam yung bata sa road rules. Hindi naman marunong sa road rules sa mga bata. Oo, biri mo, naglalakad na nga lang na tao na, dali pa niya ng giliran 'di ba? Yun nga, so, ang mangyayari nito, magkakaroon tayo ng parang lawlessness pagdating sa e-bike. Dapat, i-regulate na nila. I mean, kung yung e-bike, for the safety of the owner, i-register, di ba? Para iwas sa theft. Actually, di ba kakuha ko na ng student's license, di ba? Alam ko, kailangan na by 2025 yung karoon ng lisensya. Para sa mga nag-i-e-bike. At i-register yung mga e-bike. Yun ang maganda. Yun ata yung magiging L or T na classification sa lisensya na bago. Light? Baka L nga. Yung tricycle. 1, 2, 3 din siya eh. Hanggang ganun din eh. Tricycle hindi. Professional yun eh. Professional license yun. Diba? Pero ako naman, inisip ko, diba, habang pinagkikwentuhan natin yung bagay na to, ang mangyayari siguro, pag once na magkaroon tayo ng proseso ng pagre-register ng ganitong klase ng sasakyan, ako may hinala ako, tataas yung presyo niya, hindi na siya mabibili ng karaniwang pamilya. Merong ganong danger. Hindi, mabibili pa rin. Register ang babayaran. Palagay ko magbabago yung presyo nun eh. Tama. Okay. Hindi magbabago yung presyo nun, pero magkakaroon siya ng added cost. Palagay ko. Tapos, hindi lang basta-basta kasi na vehicle tong mangyayari. Ang mangyayari niyan, dapat maging roadworthy na siya. So, lahat ng dadating na e-bike dito sa Pilipinas would be inspected and would be, manufactured na with safety in mind. Kasi, roadworthy vehicle na siya eh. Hindi mo lang siya basta-basta dadaan sa gilid-giliran lang, sa bangke-bangketa lang, di ba? I-register mo na kasi motorized na siya. Hindi na siya pedal assisted. At kung meron mga nagsasabi niya na, meron namang e-bike na may pedal, tigil-tigilan nyo ako. Okay. Yung ginagamit nila, wala. yung ginagamit ng regular at normal na Pilipino, may pedal, okay, sige, yung two-wheeled version. Tapos, ang liit-liit nyo. Sabi pedal. Di ba? Ang liit-liit. I mean, kung pepedalan mo yun, napakabigat kasi yung pwera doon sa ang bigat na ng bike mo, ang bigat mo pa. Di ba? Hindi naman sa mabigat yung ibang tao. Ako lang yung mabigat. Baka may magalit eh. Pero sinubukan ko rin yun, yung two-wheeled tapos may pedal. Pinedal ko, ang hirap ipedal. Kasi mabigat siya. Oo, mabigat tapos ang bagal mo pa. Tsaka maiksi yung pedal, di ba? Nakakadagdag yun sa Parang alam mo yung tricycle ng bata, yung front wheel lang yung inaano. Parang exercise kasi ng ng binti yun. Hindi yun talaga, parang, siguro maganda na rin sasakyan yun. Yun nga eh, teka lang. Ganda yung e-bike yun. E-bike yung gano'n. Ang bilis Yun, kagaya nun, may dumaan lang ngayon lang na e-bike na malakas yung sound. Kala mo patok na sasakyan, di ba? Totoo yan. Alam mo kung bakit, pare? Yung tindahan na malapit dito sa atin, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng Bluetooth speaker na kalaki-laki doon sa likod. Ewan ko kung bakit. Siguro trip lang talaga nung nagde-demonstrate na pwede niyong lagyan ng Bluetooth speaker tong loob ng e-bike nyo tapos hindi mananakaw kasi naka-Bluetooth naman, di ba? Naka-lock daw yung upuan sa likod, ganun. Yun siguro yun eh, yung dumaan na yun. Ay, taga rito rin. Nagre-record tayo ng podcast eh. Bigla silang nakaramdam. Ako tabi yung mga kamote. Actually, hindi ko naman sila matatawag na kamote really.
Hindi, may natawag kong kamote. Pero meron talaga. Ano, yung hashtag ng 2023 New Year, di ba? Ano? Hashtag 2023, hindi pa rin tatabi. Hindi pa rin tatabi. Ang talo pa nila yung mga motor na gumigit na. Ibang klase, ibang klase. Tagaw ko pa sa bike lane sila, sige, okay lang. Pero gigit na ka pa. Tayo Gagawin ka sa mga kotse. Tayo ba yung meron na kasalubong na e-bike nga na, yung parang iniiwasan mo, yung pinitpitan tayo mula sa likod. Kasi hindi siya talaga tumatabi, andun lang siya sa harapan. Yun yun, no? Tayo magkakasama nun Yes. Tayo yung kakasama nun. So, ang kulit eto, nun. tong kwento na to, yung so, kaming tatlo, yung last na punta namin sa magkakasama kami papuntang bike lounge actually. On the next video. Yun. So sa inyo, bike lounge. Shout out sa bike lounge. Salamat nga pala sa Katamaran Art. Sa magandang sticker, cute na sticker. Okay. So, papunta kami doon sa sa cafe na to. May e-bike sa gitna ng highway actually. Highway classified na to, 'di ba? Oo. So classified as highway na siya. May e-bike sa gitna ng highway tapos ayaw niyang tumabi. Wala siyang signal lights, wala siyang kung ano, tapos bigla na lang siyang lumiko. 'Di ba? Mabagal siya tapos bigla na lang siyang lumiko. Ano gagawin ko? Di tatapak ako ng preno. Reflex 'di ba? Defensive driving, tapak ka agad ng preno kasi baka mabundol mo yung inutil do sa harap mo. Yun din, talo talaga karon kahit anong mangyari. Yun din, bobo rin patos natin dun. Ganun talaga eh. Wala talo kayo kahit ikaw mabangga, siya mabangga, talo ka parehas kasi nasa iyo yung parang assumed liability kasi ikaw yung mas malaking vehicle, ganun. And that's still stupid. And that's still dumb. Pero once na magkaroon sila ng regulation, palagay ko okay na. Kasi imagine mo rin nun, yung truck na nasa stoplight. Wala ginagawa. May motor na tuloy-tuloy, ang tokataw, lasing ang driver, tumamad sa likod, patay. So, ang kulong yung driver. Tama. Truck. Which is still stupid. Tama. Parang recent din na siya nangyari. Tagal na. Pina-pandemic pa yan. Nakita ko tagal na yan. Ang alam ko dito sa highway malapit sa atin yun eh. O nga pa, sabi niyo kanina, di ba? Shout out, one less car. Manila commuter. One less car. Ako, since 2000 computer. Bekenimin ba yan? Bekenimin ba yan? Nag-i-sponsor ba sila doon? Shoutout nga pala sa libreng Quezon City bus service ng Quezon City Hall. Di ba nga, nagsabi si Tito Rapi, one less commuter. Ako matagal na akong nagko-commute. So, ang laking tulong sa mga computer. Ang laking tulong sa mga commuter nung mga baso na umiikot sa QC. Malamig, komportable, malinis. Kasi ine-ensure nila na bawal kang kumain sa loob, tapos bawal kang magdala ng pets, bawal kang magdala ng pagkain. Sa totoo lang Tapos, marami kasi yung bus na umiikot. May oras siya. Kaya kahit na hindi pa puno yung isang bus, aalis na siya. Kaya komportable sumakay, komportable magbiyahe, at saka ang dami na nilang linya, 8 linya sila, lahat malaking bus, lahat aircon, lahat maayos, maayos yung pagpapasakay nila. Yun, so sana magkaroon din sa Marikina yung libreng bus service, Marikina City Bus Service, makinig para madaling mag-commute. Pag di ba, sabi pag public transport bawal daw ang pet. Tapos may meron pa ring isang pasaway na sabongero. May dalang bayong. Yung bayong na may butas-butas. Sa probinsya uso pa siya pero dito sa Marikina ba meron ba? Meron pa. Okay. Nakasakay ng jeep. Nagtataka ako isang beses 'di ba? Nakasakay ako ng jeep tapos biglang ba't parang may gumagalaw sa tagiliran ko. Yung manok. Tinutok yung tagiliran ko. Manok pala yan. Buti nga, di ba, sa amin, pagka papasok ako tapos hindi ako nakasakay doon sa modern jeep, ang manok doon, karga lang. Karga lang Wala, anong kahon? Anong bayong? Wala. Karga lang sila. Yung pwede ka pang makihimas nung manok ni Manong. Pwede. Himasin mo yung manok ni Manong. Ay, naka. Dun sa part ng public transpo. Ito yung nagagawa rin kasi ng public transpo. Mas maganda sa sa traffic talaga natin.
kaysa sa mga e-bike, palagay ko. Mm. Kasi marami silang tao. Tapos nagkakasya sila sa isang vehicle. Although, sige, albeit malaki-laki ang konti ng bus. 'Di ba? Mas safe pa rin ng bus kaysa sa e-bike. Oo naman. If you're taking, pare, the main road, the highways, siguro maganda ang e-bike kapag yung dito lang, within the barangay, hindi ka ko-cross ng kung anong highway o kung ano. Major road. 'Di ba? Kasi, yung part na yun yung hindi na tatatak sa utak ng mga Pilipino na bawal ka nga dyan. 'Di ba? Huwag ka dyan. 'Di ba? Katulad nung nagtatrabaho ko sa Pasig along C5. May mga kasabay akong 1 or 2 parang yung e-scooter, yung parang kick Nakatayo. scooter. 'Di ba? Yung kick scooter tapos nandun sila sa bike lane. Which is very good. Alam mo, hinaharangan ko pa nga yung mga motor na gustong pumasok ng bike lane dahil dun eh. 'Di ba? Binabawasan nila yung pollution. Nag-i-scooter sila, nagbibisikleta sila, 'di ba? Ang ginagawa ko, andun ako sa may bike lane. Ang ginagawa ko, hinaharangan ko yung mga motor na pumapasok papuntang Ay, sa gilid ng bike lane, Oo. nakadikit ka doon. Ginagawa kong priority yun, yung harangan yung mga motor na gustong pumasok doon kasi delikado yung ginagawa nila. Yep. And shout out do sa parang gumawa nung barrier doon. May parang mababang barrier doon eh, na cement. Mababang barrier na cement. So, alam na talaga nila na bawal kang pumasok doon. Pambike lang siya talaga or Oo. scooter, mga electric, Although, nung isang beses, muntik na akong sumabit doon. Hindi kasha. Oo. Nagkakagit-gitan din kasi yung mga sasakyan doon minsan eh. Pero, nakakatuwa kasi ang daming dumadaan talaga sa C5 na nakabike. Yep. Talagang mapapansin mo yung mga enthusiast tsaka doon sa mga araw-araw lang na nagbibisikleta sa C5. Shout out sa kanila. Pati na rin yung mga disiplinadong e-bike. Nakakita ako ng 3-wheelers doon. Ang ganda. Kaso nga lang yun nga, hindi na ako nagtatrabaho sa Pasig kaya hindi ko na nakikita yung recent. nakikita kung ano yung recent development doon. In that way, parang pro ba o con ang e-bike. Siguro yun lang, i-register lang siguro para lang masigurado natin yung safety ng mga sumasakay. Tsaka nung mga kasabay nila sa daan. Kasi syempre hindi lang naman sila ang madidisgrasya, pati hindi lang basta abala kasi kagaya nun, maaring sila yung nagkulang pero ang magbabayad ng danyos, yung mag-aasikaso, yung nakabundol sa kanila kasi wala naman silang kalaban-laban talaga eh. Baka nga ang makakatalo lang sa kanila, ang para kumbaga ang ka-equal lang nila ng tigas yung nagbabike. Or yung mga kamote na motor. O, di ba? Di ba? Kasi eto may nakita rin ako nung isang beses, parang dahil nga yung pedal niya nasa baba para sa brake. May brake pedal siya sa baba. Parang bump car. Oo. Ganun lang ang brake niyan di ba? Hindi, yung sa bump car, 'di ba? Pag tinapakan mo, go. Okay. Sa e-bike, pag tinapakan mo, stop. Brake. Okay. Brake 'yun. So, ako galing ako sa 'di ba? Sa sasakyan. Pag tinatapakan ko, pag-go. Minsan, nagsisinilyador ako, tapos tinatapakan ko rin yung pedal. Nabobobo ko minsan pag ginagamit ko yung e-bike namin sa bahay. Pero yun nga. Minsan lang? Hindi, minsan lang talaga. Okay. Minsan lang talaga ako gumamit nung kapag yung tipong napapagtripan ko lang, tapos dala ko lisensya ko. Ewan ko ba, basta sumasakay ako ng bagay na may gulong. Dala ko lisensya ko. Hindi mawawala talaga sa katawan yan. And I think it's high time para sa mga Pilipino na matuto ng konting disiplina pagdating doon sa mga bagay na yan. Kasi minsan makikita mo, bata yung nagda-drive ng e-bike o kaya yung paa nung nagda-drive ng e-bike na 3-wheeled, nakataas. Hindi abot. Kasi hindi niya abot. Hindi, nakataas yung paa niya. So parang kumbaga para siyang nakaupo ng Super naka-relaxed. Pare, naka-recline siya. Hindi makaka-brake yun kung kailangan mag-brake. Hindi, kampante.
Wala siyang paki sa kalsada. Pag nabunggo siya o kaya kailangan niya mag-sudden stop, i-slide siya. Tatama ngayon yung mukha niya dun sa manibela o kung ano man yun. Bahala na siya sa buhay niya, di ba? Pero, yung ibang mga motorista, yung maaabala. Di ba? Ikaw, Tito Rapi, naka-try ka na bang mag-drive ng e-bike? Hindi pa. Huwag mo na subukan. Hindi. Pero from my experience as somehow, minsan-minsan gumagamit ng e-bike, medyo bigla yung power niya eh. Dahil nga electric siya, it's all torque. Pag pinihit mo yung sinilyador, ibibigay niya sa'yo yung acceleration na gusto mo. Na, as in, go. Accelerate. Pag pinihit mo palalo, tataasan niya yung wattage niya. The fastest na naabot ko while riding an e-bike is 50. At sobrang natatakot na ako nung speed na yun. Mabilis yun dito para sa Metro Manila. Oo. Particularly sa mga minor roads. Pero sa country road ko ginawa yung bilis na yun. Aspaltado naman, tapos wala masyado sasakyan. walang katao-tao. Yung ginawa ko yun. Tapos, nakakatakot yung experience na yun. Medyo talaga, yung safety. Safety Kasi ang gaan nga niya is not an issue. Why? Because it's not a concern. It's not safe. Wala siya sa checklist. Absent siya. Kaya diba? Does not exist. Basta, makina, 4 ng gulong, upuan, bubong, tapos. Umaandar, mabebenta ba to? Let's go. yung part na yun ng consumerism natin should also be placed in check, palagay ko. Kailangan may check and balance din Hindi lang siya sa mga e-bike. Parang maraming facet ng buhay natin, ganyan. Yung basta maibenta lang. O basta, lang, parang kumbaga, fad and trend kasi yan eh. So, kung halimbawa, paano ba? Naalala ko tuloy yung yung Tamagotchi. Yung pagka nag-a-alarm siya, nauulol yung mga bata, kahit di nag-a-alarm talaga yung Tamagotchi, nakakarinig na sila ng mga matitinis na sound. Kasi, Mahanay na. Okay. So, tinatawag sila nung alaga nila. Na-train sila. Na-train nila sarili nila. Ang tawag dito, para na silang na psychologize. Yung parang kay Pavlov na nagsasalivate yung aso pag pag umipito siya. Or nagbebel. Na-train mo ganun yung nangyayari. So, merong ganun na parang feeling ko sa e-bike kasi alam niyo yun, meron talagang something sa Pilipino, mas dangerous, parang mas gusto nila. Ito lang hindi na ako masyadong lalayo, di ba? Magkasunod na bagyo si Hana at saka si Goring. Hana Barbera. Cartoon ba yun? Okay, so nagsunod sila ng bagyo. Ako di ako makapaniwala talaga kasi alam niyo yung nabalita na 22 years old na lalaki na nangisda pa sa Marikina River. Nawala yun eh. Hindi ko sure. Wala. Di ko na nasundan kung ano na nangyari sa kanya. Pero talagang, di ba parang, ano pang gustong patunayan ng mga tao na to? Alam nyo yun, kahit gaano kayo kahirap, meron naman dapat pagpapahalaga sa buhay. Kung, di ba, pag pinawalan na kayong maglayag or gumawa ng gantong aktibidad, kasi malakas yung ulan eh. Sana wag yun nang kasi kahit anong mangyari, mas mahalaga yung buhay nyo kaysa kung anong isda yung mahuhuli nyo. Ewan ko kung anong gusto niyang patunayan o out of necessity ba o out of ego. Siguro sa kanya na yun, kasalanan na niya yun kasi nagkaroon na ng warnings ilang beses na rin yung warning. So wala na tayo talaga dun, di ba? Minsan talaga may mga tao na nagdi-disregard ng own safety para doon sa kung ano mang wild na reason yan or kung ano mang unreasonable na thing na yan. May mga tao talagang eto, sinasabi nilang wag gawin. Gawin ko nga. Parang ganun Parang, si Tom Cruise. Laulo. Yung di ba yung niya stunt niya doon sa Ghost Protocol? Yung sa Burj Khalifa. Sa Burj Khalifa. Kinausap daw siya ni Matt Damon doon. Oh man, I can't do what you do. Tell me how you did it. So, I get my safety guy. He told me I can't do it. So, I get the second safety guy. Kumuha po siya ng pangalawa para lang matuloy talaga, para ma-approve. Hindi siya kumuha ng second opinion. Second safety guy. Pinire niya. Friendly first safety guy niya. Pinire niya yung first safety guy. Nag-hire siya ng mas carefree na mas daring. Oo.
Si Raul Okay. May ganun Diba? talagang tao. Walang, may pake pero kupal pa rin. Tsaka palagi ko, it's, paano ba to? Meron bang deeper meaning na parang, mahirap lang kami, ito lang yung afford namin. So, hayaan nyo kami. Kaya Ganun yun ba na lang yun? kami. Meron nga akong ganong nafe-feel eh. Yung parang ini-enjoy nila yung kanilang poverty. Victim mentality ba yun? Yep. Palagay ko. may Ginagawa ganon. nilang dahilan. Para maging reason para payagan natin sila or hayaan natin silang gawin yung gusto nilang gawin. Oo, di ba? Kore, Ay, nako. kailangan naman kasi namin to pang panghanap Buhay buhay. namin, Ganon. So di ba? Masasacrifice yung safety namin ng mga law-abiding people para do sa ibang mga tao na risky, actually. Kung paano sila magpaandar, 'di ba? Katulad lang kanina, bago tayo pumasok dito sa loob para mag-record, muntik na tayong Meron makakita makasaksi, Oo. Di 'Di ba? Isang disgrasya. Ito, lalabas ng corner, lagpas ng kalsada kagad. Tanga ka. Oh, right before our eyes. Walang tumigil, 'di ba? Dito pa Hindi, naman siya. sa di ba? Oh. E-bike mismo. Kwento natin doon sa doon sa mga listeners Yung ating natin tsaka nasaksihan sa mga kanina pumpkins lang. natin 'yan. Oo. Kasi merong blind corner dito malapit sa Kahit saan naman, mostly naman blind corners. Oo, Mostly mostly intersection Tama. Mostly blind corner. At etong corner na to, blind na blind talaga. Oo. Hindi mo talaga makikita kung may kasalubong ka o may mababangga ka up until the very last Mm. 5 meters, 'di ba, before impact. Pag medyo So, nasisilip mo na ang yung gagawin mo, kanto. titigil ka talaga doon sa intersection. Kailangan, no? Oo. Pag tigil mo sa intersection, tingin kaliwa, tingin kanan, clear. O sige, saka ka umandar. Pero ang ginawa nitong e-bike na to, dire-diretso lang siya pare. Tapos pagdating doon sa pinakakanto, as in pinakakanto, Lagpas pa siya. oo, lumagpas pa siya. Eh, di ba may yellow box pa? Tama. Andun siya. Tama, may yellow box na hindi pwedeng parkingan, 'di ba? Kasi magiging super blind, mega blind corner na talaga 'yon na walang makakaligtas sa aksidente. So, nililive nila yung corners na ganun para safe Hindi pa para rin. daan, oo. 'Di ba? Hindi, nilagpasan niya pa rin pati 'yun eh. Yung parang yellow warning na 'yun eh. So, ano masasabi mo dito sa mga gantong klaseng tao na to? Ginagawa Bobo. nilang excuse yung kanilang pagiging mahirap. Yun lang parang nakikita ko. 'Di ba? Actually, hindi nga naman talaga mukhang kasi bagong bili yung e-bike eh. Mukha, 'Di ba? linis Mukhang pa. bagong bili, 'di ba? So, paano 'yun? Wala kang experience whatsoever ng kung anong vehicle. Zero experience, sabihin natin bumili ka lang ng e-bike. Tapos, ang kasabay mo sa daan is mga na-orient, mga nag-train sa classes, tapos licensed ng mga tao. 'Di ba? Buti pa yung ibang kamote may lisensya eh. 'Di ba? Pasaway sila sa daan, kamote sila pero meron silang lisensya. Lawfully gumagamit sila ng kalsada. Pero, baka laglag pa yun dati pa. Oh, baka. Kung dati pa, Mga Sa renew lang. Ano to? Mga fathered in Oo. na license. Yung mga kabatch nung license ko and earlier. 'Di ba? Kasi ang classification ko 1 to pa eh. Eh, ngayon 8 na eh. Oo, ngayon may A, B, C, D, may A1, A2, A3. Oo. Tapos may B1, B2, B3, B4. Parang ganun. Parang sexuality pala yung no? License ng sasakyan. Oo, ang dami na. Sobrang dami. Ang daming dumadagdag na classification kada araw. 'Di ba? So, yun nga, ang magiging sagot dito, suggestion ng Tito Tea Time. Wholeheartedly, we endorse the licensure of e-bike. 'Di ba? Licensing, oo. Dapat at least yung mga tao man lang nagagamit nito, magkaroon sila ng proper road rules na training, 'di ba? Stay on the right side of the road, 'di ba? Tapos pagko-corner, ito yung gagawin mo. May mga steps ka na ite-take, slow down ka muna. May age restriction. O age restriction, yun, isa rin yun kasi ano ba i-comprehend ng bata kung meron ng Tapos kasalanan mo pag nabundol mo sila, di ba? may paparating ng rumaragas ang sasakyan, tapos gagawin ng bata? Sisigaw na lang yung bata, "Mama!" Oh. Tapos sabog. Tapos yung magulang susunod. Ikulong niyo po yan. Tayo niyo po yung kinabukasan ng pamilya namin.
I mean, nabibiro natin at napapagtawanan natin. Pero nangyayari yun eh. In this context, pero nangyayari yun. Di ba? And we don't mean to offend anyone. Huwag niyo po kaming persona non grata sa inyo. No, I mean to offend. Hindi kasi talaga eh. Hintay pa ba natin mamatay? Yun nga point eh. Hintay pa ba natin? Di ba parang sinasabi na namin yung worst case scenario kasi posible talaga. Bakit ano mo yung gravity, maramdaman mo yung gravity nung problema. Hintayin pa ba? Kasi there was this case, 'di ba, na parang ano ba to, nanay, tapos hinatid niya yung mga anak niya sa school. E-bike ang gamit. Oo. Okay. E-bike. O bisikleta, hindi, bisikleta. Sidecar, parang Oo. ganun. Parang parang hinatid niya yung mga anak niya sa school. I think this is before yung pandemic. Right before talaga nung pandemic. Pagkahatid niya doon sa mga anak niya sa school, hindi na siya nakarating ng trabaho. Kasi nadali siya sa kalsada. And nakulong yung driver nung nakabangga truck. sa kanya. Diba? Bike. Oo. Kaso nga lang, etong babae na to, ang ginawa, e-bike pala, naka-e-bike. Ang ginawa nito, dumikit siya dun sa truck. As in yung dun sa may puwet ng truck, dun sa rear right side ng truck. So kapag ang truck kasi nagtuturn, ultimate blindside yun kumakain ng lane yan. Kumakain ng lane alam lahat ng motoristang may lisensya, kahit yung hindi may lisensya, basta observant ka enough, alam mo yun eh. Unless kamote. May mga kamote pa rin di ba? Yung sumisingit-singit sa traffic. Mga motor lalo. Nagde-defy sila ng law of matter eh. Pare 16-wheeler, di ba? Sisingit sila sa harap nun. Yung driver nun ang taas. Nasa ultimate blindside ka, nando sa harapan. Harap sa baba. Oo, sa harap sa baba. May namatay nun, nakita ko nun. Di ba? Yung mga ganun, I mean, if you're going on the road, kailangan meron kang mga training ganun. Etong mother na to, walang training tong mother na to. Siyempre, walang lisensya e-bike. Walang lisensya ang e-bike. Alam mo, kahit kawari, nasa stoplight, di ba? Sa pedestrian lane. As truck mismo, di ba? Yung malalaking truck. Alam ko, pag tatawid ka, dapat nakataas kamay mo eh. Para ka makita ka ng driver. Kasi nga mataas yung nila. Taas pa rin yun eh. Dito sa Pilipinas kasi ganun. Oo. Ganun, may gumagawa ba nun? Parang wala ako. Hindi, ginagawa ko yun. Pag talaga may truck mismo sa may pedestrian lane, okay. Tatawid ako. Ganun ako. Itataas mo lang yung kamay mo. Hindi ko nga yung nagagawa yun eh. Todo ko. Para makita ko, malita ko eh. Well, kapag pag pedestrian lane yun ang mismo eh. Pedestrian lane na mismo. Tsaka palagi ko, discretion na rin ng driver yun kung sagasaan ka niya. Sagasaan ka niya o hindi. Hindi. Joke lang po ulit yun Hindi, nangyayari yun. Totoo pa rin. Pag do sa part ng sa pedestrian lane, palagay ko hindi talaga dapat hindi talaga dapat nako-compromise yung safety ng mga tao. Kasi pedestrian lane 'yan, ang layo-layo niyan, kita mo na niyan, 'di ba? At lalo na dito sa Marikina kung saan batas ang pedestrian lane. Talaga as in ruled with an iron fist ang pedestrian lane dito na muntik na nga akong matikitan kung hindi ko lang umiyak na ako doon sa tapat nung Actually, one time nga pinaglabo ko isang tinawiran ko. Sabi ko, sir, dati may pedestrian dito, walang pintura, hindi pa binabalik, ginaganon ko eh. As in, yung kalsada mismo, wala pa yung mga linya. Bagong spaltado lang. Bagong espalto. May nakabang na parang traffic enforcer or highway patrol yun. Sabi ko, sir, meron din dito dati. Hindi pa nilalagay. Pwede. Kahapon, meron akong parang nagganon ako ng kamay. Ewan ko kung nakita ako ng driver kasi nakalampas na siya. Siyempre, unahin ko muna yung kaligtasan ko. Pero kung i-impose ko talaga, dapat tumitigil siya sa pedestrian lane. Kasi nandun na ako, tatawid na ako. Full speed siya, hindi man lang nag-minor. So, ang ginawa ko, nandun ako doon sa gitna ng kasada, ako yung naipit doon. Kasi nasa pedestrian lane ako, ayaw niyang tumigil. Pinalampas ko siya. Tapos, nung nakalampas siya, humarap ako sa kanya, gumanon ako. Kasi, pedestrian lane yan, dapat titigil ka. Nandun na ako, nauna ako eh. Yun lang gusto ko sa Amerika eh. Kapag di ka pinatawid, habuli ka ng pulis eh. Wala at walang nakabantay. Dito, yun, kahit palagay ko. Tama dito mga tao. Sana po yung mga traffic enforcer, no? Kasi, kagaya niyan, ako, wala namang masyadong problema dahil... Kaya, paboro doon sa no contact apprehension na yun eh.
Kasi yung abogado na lumaban dun, ang violation niya, pumaparada sa pedestrian lane. Mali yun. Yung nga, bobo siya. Oo. Kasi pantao yun Pinaglalaban niya yung pinagkatanggol niya dapat. Abogado eh. Hindi, I mean, di ba, nasa first page yun ng what not to do eh. Yep. Di ba? First page yun ng what Huwag not kang to paparada do, sa where pedestrian not to lane. park. Oo. Parang ganun. Hindi Don't paradahan park ng in pedestrian front lane. of fire hydrants, emergency exits. Don't park in front of hospital. Di ba? Entrance. Mm-mm. Hospital entrances. Huwag kang magpa-park doon. Huwag kang magpa-park sa Kahit nga handicap. waiting, bawal eh. Park and waiting. At huwag kang mag-i-impede ng pedestrian, paths. Ayan, daming jeep na hindi alam yun, yung pintura sa sidewalk. Oo. Totoo yun. Ay, hindi mo alam yun kasi hindi ka nag-drive, di ba? Oo. Ang dilaw, no parking anytime. Oo. Pas pag red, no parking and waiting at any time. Oo. Oo, so meron palang ganun. Ang nakikita ko lang yung dilaw eh. Pero Ah, pwede dilaw kang, madalas pwede, dilaw. pwede kang mag-wait kasi pwede kang gumilid lang doon sa road. Mag-hazard ka lang. Actually, hindi nga yun yung gamit ng hazard eh. Oh? Hindi. Ba't yun Gagamit ka ng mga hazard. Pilipino? Yun yung culture natin. Yun yung culture natin. Pero Pala yun. wala talaga sa rules yun. Gagamit ka lang ng hazard kapag magiging impediment ka sa kalsada. Oh, alam ko tatlong instances lang yun eh. Oo. Yung nga, may emergency ka, nagka-flashing yung, yung hazard mo, tapos bubusina ka. Mhm. Isa, may emergency ka mismo ikaw, kumari ka mismo na parang high blood Disgrasya ka, sana, ano. wag naman sanang doon Oh. eh, pero meron nangyari sa'yo. Oh, kasi pangatlo, kung gagawa ka ng U-turn, alam ko. Pag yung hindi pwede mag-U-turn, pero kailangan mo mag-U-turn kasi nagkamali ka. Alam ko pwede yun eh. Pero ang Alam mo ba iba? alala ko lang talaga kapag magiging harang ka sa daan. Oh, isa rin yun. Oo. At hindi mo kayang igalaw yung sira yung sasakyan. or Sira whatever. talaga. Ang alam ko, yun lang yung parang Kahit zero sa visibility, rulebook na instance. kahit zero visibility, alam ko dapat di hazard eh. Oo. Bright lights ka lang dapat. Kahit zero visibility. Oh, alam ko hindi pwede yun eh. Hindi daw advisable ang hazard, Hazard. pero wala namang huhuli sa 'di ba? Oo. Walang huhuli sa kasi culture natin 'yun eh. Katulad nun, Sa Pilipinas, pag walang huli, walang violation. Oo, pag walang huhuli, walang violation. Tama. Hindi, isa na rin sa culture natin 'yun na kapag yung pinadaan ka, 'di ba, yield to stop. Mhm. Oo. Para sa mga pedestrian. Di ba? First to stop, first to go. Parang First to ganun. stop, first to go kasi intersection na pa-cross eh. Pag pinadaan ka muna, gaganon ka, pip-pip. Courtesy beep-beep. Oo. 'Di ba? Tapos kapag yung gusto mong madaan, mauna doon sa daan, double flash ng light. Kakalabitin mo yung flash ng light mo. So, pop ganon. Excuse me. Parang ganon. Yun yung gesture nun. Wala yun sa kahit anong rule book o kung ano. Ginagawa lang natin culturally. 'Di ba? Sa Japan, ginagamit nila yung hazard light nila para magpasalamat. Thank you. Pipindutin mo yung hazard light, bibilangin mo. Click, 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 click. Oh, Oh. thank you. Dalawang click ng hazard light. Thank you. So, medyo cultural din pala yan. Medyo cultural. Sila pinamabay sa kalsada sa tingin ko. So, paano ang hazard light ngayon ng e-bike? Meron ba? Wala Meron nila bang ginagamit eh. Yun na, Non-existent. Yun, Di ba? Siya pre, imaginary number. Nandiyan siya, pero wala siya dyan. E-bike signal light over 0. Ginag-connect sa zero. Undefined siya. Kasi pag nag-on ng signal light yung mga nag-i-e-bike, baka sila mag-implode eh. Mag-i-implode sila tas magiging black hole. May mas malala pa dun. Talagang paggabi, wala silang ilaw. Lupit. Oo, may mga ganun. Pero siguro, depende na lang kung maayos yung e-bike mo, well-maintained or whatever. Ang hilig talaga ng Pilipino sa ganun, Hindi naman nila lahat, pero Pero same pa rin. ang dami. Dalawa ang klase ng Pilipino kapag gabi, pare. Walang headlight o sobrang bright ng headlight. Oo. ako sa cyclist, wala na pa. Pinapakyuhan ko lahat na naka-bright light na kasalubong ko. Ang kapal naman kasi ng tint. Ba't mo kailangan makapal tint? Sino tinatago mo sa kotse mo? Sino Ay. ka ba? Aray. May tinatago sa kotse. Aray. Tanungin natin yan. Hindi, meron kasi Kasi wala akong tinatago. Hindi, okay pa yung tint nun sa kanya eh. Meron talaga ibang tint na di mo kita yung loob eh. Oo. Wala ka talaga eh. Abyss. Yung parang, siguro yung parang nakita ni Tito Louie dati, magkakasama kayo. Oo, sa sasakyan. Ganun kasi yung mga yun- sobrang dilim na tint. Kasi yun din, medyo equal din sa loob yun na wala kang makikita masyado sa labas. Oo. Halos 1:1 yun. Nasa stoplight tapos yung katabi nating sasakyan yung huyug-yug eh, no?
Yung mga, Matindi ganun yung or... tinatago dapat, di ba? Yun ba? Yun ba yun? Oo. Ewan. Pag may mga hindi pala kayo naiintindihan na references dito sa Tito Tea Time Kids, huwag nyo itatanong sa parents nyo. Sarili ninyo na lang yun. Intindihan nyo na lang na tumanda kayo. Maintindihan nyo rin yan balang araw. Maiintindihan nyo rin yung mga references namin. Pero for now, wag muna. PG tayo, PG. Wala na tayong masasabi. Kaya daling iba natin sa next episode na. Oo. Yung Actually, may... sa coming episodes. Tama si Tito Rapi. Hopefully, may part 2 tong episode na to. With some other people. May guest, may mga kaibigan tayo na makakasama doon sa susunod natin. And baka, mag-iba tayo ng location. Alright. Exciting. At hanggang sa muli. Paalam. Tapos di na record, no?